Hi po! Sa video na ito, gagawin naman natin yung storefront stalking gamit ang Keepa. So, ang maganda rito sa paggamit ng Keepa, kung maalala nyo dun sa naunang video na manual, nahirapan tayo na maghanap ng seed product pa lang, di ba? Nagtagal tayo. So again, sa OA, kailangan hindi tayo masyadong nagtatagal sa kahit anong process. Ang kailangan natin ay makahanap ng products ng tuloy-tuloy, na makakita ng mga products na i-check natin. The more we check, the more we can find products. Ganun lang talaga ang nature ng online arbitrage. Ngayon, syempre, kung manual ka naghahanap ng seed product mo, syempre, pampatagal din yon. Tapos, di ba, kung maalala nyo, chine-check natin yung mga iba't ibang mga products ng iba't ibang mga sellers. So, syempre, those things take time din, di ba? Makita nyo, i-scroll pa natin. So, what if sabihin ko sa'yo na kaya ng Keepa na pabilisin din yung process na yon? So, ang galing, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa Keepa at ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin the easy way. Okay, welcome to my screen. And ngayon, nandito na tayo sa keepa.com. So, ang unang gagawin natin ay maghanap ng seed product. So, kung maalala nyo, ginawa natin to ng reverse sourcing. So, ang kailangan lang naman natin ay product na maraming sellers, di ba? So, kung gusto kong shortcutin to, pupunta lang ako dito sa offer count. Asan ba yun? Teka lang. Ayan yung offer count. Tapos, kukuha lang ako ng something na 10 minimum sellers. Yun lang. Tapos, pwede na, di ba? Pwede ko nang i-find products. Pero kasi, ang problema ko sa ganyang method, ayan, maraming mga products na ayoko. Kunyari, itong mga shoes na yan, parang pwedeng shoe seller yung mga makita ko na, I guess, okay lang naman. Pero kasi, meron lang akong bias against shoes. Kahit na marami pang sellers yan, medyo tagilid sa akin. Ayoko makita yung mga listings na mga nagbebenta ng sapatos. Kasi malamang nagbebenta rin ng sapatos yung ibang mga makikita ko. Parang ganun lang naman yung logic ko, okay? Kung kayo, comfortable kayo na na mag-source ng mga shoes o something, then go ahead and do shoes. Ako, ito lang yung ipapakita ko kasi ito yung ginagawa ko sa sarili ko. So, ang ginagawa ko ay back to advanced filter, okay? Naglalagay ako ng konting sales rank dito. Kunyari, 150,000, di ba? Yun yung yun yung minimum na, maximum, na sales rank na gusto ko. Tapos, gusto ko rin ng $20 and above, di ba? So, lalagyan ko na ng $20 dyan. Tapos, dito, tatanggalin ko yung Amazon. Tapos, dito sa nyo rin, lalagyan ko rin ng 20. Para lang, mas filtered yung mga makikita kong results. Kasi, di ba, yung seed product mo, kung ano siya, malamang ganun din yung mga sellers niya. Parang ganun, if that makes sense. Parang kung nagbebenta ng ganito na item, yung seller na ito, then malamang yung iba pang sellers ay ganun din yung item na binebenta. Hindi ko alam kung nag-make sense sa inyo. Yun yung best way ko na explain yung logic ko dito. But yun nga, maglalagay ako ng konting criteria lang naman dito. Tapos pipili ako ng root category na usually mga baby products or arts, crafts, and sewing. Depende sa anong klaseng products yung mga gusto ko makita. Kunyari, beauty and personal care, puro makeup yung makikita ko. Or kunyari, gusto ko ng baby products, yan. O kaya pet supply. So, yun lang gagawin ko. Ganun lang kadali. Tapos, nilagay ko na yung new offer count na 10 kanina dito. So, i-find products ko na lang. Tapos ngayon, okay na sa akin kahit alin dyan sa mga yan. Kunyari, itong Huggies na to or itong Pampers baby wipes na to. So, i-click ko lang yan para lumitaw yung Amazon page niya. Tapos, meron na akong seed product na medyo gusto ko. Ayan, 20 sellers. Tapos, yun na yun. Tapos, tignan natin kung ano yung quality ng mga sellers niya. Hindi nyo na kailangan tignan yung quality. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, ayan, makita nyo na, di ba, maraming mga baguhan dito. Pero it doesn't matter. Kasi Keepa na yung gagamitin natin. Hindi na tayo mamimili ng mga below 500 reviews. Ang gagawin na lang natin ay kung maaalala nyo itong Asinzen, di ba? Kinuha natin, pina-download ko sa inyo kanina. And mula nung umpisa hanggang kanina, hindi nyo pa makita yung silbi nitong extension na to. Pero ngayon, ito na yung bibida. So, ang gagawin natin dito ay i-click natin siya. And then, hihintayin natin na maglo-load yung mga iba't ibang mga seller ID dito. Kasi kokolektahin niya na yung mga seller ID ng lahat ng mga sellers nito. Ngayon, heads up lang, minsan medyo matagal siya. So, kailangan nyo maghintay ng konti o kaya pwede nyo i-close ulit. Tapos, i-open nyo lang ulit. Hindi ko alam, minsan yun ang gumagana sa akin. Parang minsan ang tagal-tagal ko na naghihintay. Masyado nang matagal yung 5 minutes, okay? Usually dyan mga mga 1 minute, 2 minutes. Pag wala pang lumitaw na resulta, i-refresh nyo na. So ayan, tingnan nyo. Habang nagsasalita ako, so ayan, meron na tayong listahan, di ba? So ngayon, ang gagawin ko, i-copy ko lang lahat yan. So copy, ayan, right click copy. Ilalagay ko siya sa isang notepad. So ayan, notepad.
Tapos i-paste ko silang lahat dyan. Tapos lalagyan ko lang ng mga comma. Ngayon, merong mga Excel file na pag pinaste mo tong listahan na to, automatic na lalagyan ng comma. Kaso hindi ko alam kung saan kukunin yon or kung saan, kung paano gawin yung mga formula nun. Kaya ganito na lang, total ilang seconds lang naman gawin to. Tapos, ikakopy ko na yan pag nilagyan ko na ng comma. Tapos, babalik ako dito sa product finder. Tapos, ang gagawin ko, ilalagay ko na yung criteria ko dito. So, ilalagay ko na, ano ba yung mga criteria ko? So, kunyari, 150,000 yung gusto ko. Kasi dito, wala tayong by category, kung maalala ninyo. So, more general ito, di ba? Kaya hindi na tayo titingin dun sa catalog, dun sa category 3, hindi na tayo titingin dun kasi wala nang silbi na tignan pa yon. Mag-isip na lang tayo ng arbitrary number. Kunyari ito, 150,000 or 200,000 or 300,000. So, I just choose to do 150,000. Teka lang, hindi pala sa from, sa to pala yan. Tapos, dito, lalagyan ko na, di ba? Kung maalala ninyo yung mga ginawa ko dun sa product finder. So, ganun din naman yung ginagawa ko rito. So, kunyari ito, $20 and above, di ba? Tapos, ayan, new, gusto ko ng 20, 90 days, 20. Tapos, tatanggalin ko yung Amazon, yung used. Ayan, tinatanggal ko na yung mga yan, yung mga buy box used. Tapos, bababa ako rito. So, kagaya lang nung ginawa ko kanina na pero dito, hindi na tayo gagawa ng root category. Dapat all na. Okay? Tandaan nyo to, mahalaga to sa storefront stocking. Okay? Kailangan all categories. Tapos, dito, syempre, ilalagay pa rin natin yung is none of generic. Okay, para ma-eliminate natin yung mga generic products. Ngayon, yung new offer count, ang ilalagay ko na rito ay 3, tapos dito 3 rin. So, kunyari, gusto nyo ng gusto nyo ng maximum na 30 sellers, then pwede kayo maglagay dun sa 2 ng 30 sellers. Okay lang naman. Ako, hindi ako maglalagay, okay? Yan. Tapos, dito tayo medyo mag-iiba dun sa storefront stocking. Nakikita nyo tong seller na to. So, dito siya, under siya ng buy box dito. So, gusto niya ng seller. Yan, dito sa seller. Tapos, ipapaste nyo yung listahan kanina. So, pag click out nyo, makikita nyo na 2,534 products. So, syempre, itutuloy ko pa yung aking mga, yung aking mga filters. So, gusto ko ng third party lang para matanggal ko yung Amazon. Tapos, gusto ko ng FBA lang yung buy box. So, yes. Tapos, dito sa ibaba, tignan natin. So, gusto ko lang physical product. Ayan, di ba? Tapos, kung maaalala ninyo, lalagyan ko rin ng sales rank drops. So, 30 dito, tapos 90 dito. Tapos, no Amazon offer exists. Tapos, again, optional naman tong review. Pero in this case, hindi ko na siya lalagyan. Tapos, go ahead and find products na. So, yan, di ba? Bumilis. Ito yung mga products nung mga seller na ito na fit sa ating criteria. Ngayon, ang kailangan ko na lang gawin ay tignan sila sa Amazon. Tapos, i-check ko na lang yung extra analysis. Titignan ko na lang kung profitable sila. Tapos, kung profitable sila, edi i-google ko. Ganun lang. Di ba? Tuloy-tuloy lang. So, kung maalala nyo, di ba, nag-google tayo kaninang manual. So, ganun lang din yung gagawin natin. So, kunyari ito, ayan. Di ba? Kunyari, binuksan ko rin yan. Magbukas pa tayo ng ibang products. Ayoko yung Crocs na yan. Itong Nizoral na to. Check natin yan. Saka itong Twinings Pure Green Tea. And by the way pala minsan nakakalimutan ko. Ako mismo nakakalimutan kong gawin to. So, pagka nakarating ka dito sa dulo, meron pang pages yan nakita nyo dito. 713 pages. So, pwede nyo pang i-next. Ang usual na ginagawa ko dyan ay yung 100 rows na to kung maaalala ninyo. So, ginagawa ko na lang 5,000 para makita ko na silang lahat minsanan. Para hindi na ako nag-scroll ng next. Diba? Tuloy-tuloy ko na lang natitignan ng ganito. So, ito, buksan din natin tong Revlon na to. Ngayon, ang gagawin ko na ay tatry ko na siyang i-google. Kunyari, itong unahin natin tong Vital Proteins na to. So, syempre, i-check ko yung variation niya, kung okay ba siya. So, skip muna natin yan kasi gusto kong padaliin yung trabaho natin. So, yan. Ito, may variations din. So, wag na natin i-check muna. Hanap muna tayo ng walang variation sandali. Ito, pwede na sigurong patulan to. Dalawa lang naman yung seller. So, kaso may Amazon dyan. Tingnan natin. So, hindi ko gusto. May Amazon. Gusto ko kasi may mga 6 months na yung nakalipas nung huling pumasok yung Amazon. So, skip na to. Tapos ito naman, daming variations sa Amazon pa. Tapos ito, ang daming variations. Pero tingnan natin. Ayan, wala siyang Amazon. So, tingnan natin. Hindi ko alam kung bakit hindi nag-load ng buo tong aking keypad dito. Pero i-refresh natin sandali. Baka sakali. Tapos mag-o-open pa ako ng ibang products. So, kunyari itong Revlon na to. Open pa natin tong ito siguro itong Yankee Candle na yan. So, medyo mabagal ang internet ko ngayon, hindi ko alam kung bakit. Ayan, Liquid IV. 'Di ba? Ganun lang siya kasimple. Magbukas ka lang ng magbukas ng mga pages. Tapos tignan mo kung profitable sila, analyze mo yung listing.
Ayan, may konting used, may konting Amazon, pero okay lang. Konti lang naman, matagal na yung yung huli na straight siya na binenta ng Amazon. So yung use niya hindi naman mahabang tuloy-tuloy, so I think okay lang. Variations, tignan natin. So yan, tignan natin to. Ito ay SYDD. So SYDD ay 434%. Ay, malaking sales. Okay, pwede yan. Tapos 7 sellers. Pwede siya, okay siya. So, i-google ko na siya ngayon. Teka lang, ano nangyari doon? Ayan, so i-google ko na siya. Titignan ko kung meron siyang profitable na source. So, 39 siya dito. And then ito, 13.99. Wow! Mukhang okay yata to ah. Tingnan nga natin. Teka lang buksan natin to. Baka nakahanap tayo ng potentially profitable na product dito. So, tingnan natin. Kasi hindi ko alam kung legit yung second DPT na yan. So, kayo na lang mag-check kasi parte naman na yan nung check natin kanina. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung profitable ba tong open box. Never mind. Kung open box, syempre, yung nasa Amazon ay new. So, hindi pwede. So, tingnan natin yung iba. Ito kaya, Walmart. Tingnan natin. Ay, 38.95. Hindi ko alam. Palagay ko dito profitable. Yeah, 38.95. Never mind. So, skip na natin to kasi yung mga sources na nakita natin. So, ganoon na naman to. Variations na naman to. Tapos, tingnan natin kung kamusta yung kanyang, yung kanyang share. So, ano yung nito? MFPA, yung AC niya. So, hanapin natin MFPA. Palagay ko nalagpasan ko. So, MFPA. Teka, medyo marami Parang hindi ko to nagugustuhan NDA yan. Okay, MFPA. So, nakikita nyo na, na parang i-analyze mo pa rin siya, syempre. Tapos, ayan, tingnan natin. So, ilang percent? Less than 1%, parang hindi ko gusto. 22,000. Pwede siguro 1% ng 22,000 ay parang 200, 222, parang ganon. Tama ba ako? So, tapos merong 3 sellers. Pwede na siguro, check natin. Check lang natin. So, i-google ko na siya. Then, tingnan natin. Parang okay yata 470 all night fuchsia. Tapos, kung dalawa to, hanapin natin. All night fuchsia. Nasaan kaya yon? Parang hindi ko alam kung color stay overtime. Check natin kung may fuchsia dito. Sa Amazon.com yan. Wag yan. Okay. Tingnan natin to sa sa Rakuten. Baka sakali. So, hindi ko alam kung 0.7 ounces ito. Uy, 0.7 nga. Pwede. Tingnan natin ha. So, ito ay 14.99. Anong color nito? Fuchsia ba to? 16 hours. Hindi ko alam kung nasan yung color niya. Ito pala. Bear, Always, Sienna, Endless Spice, Forever Scarlet, Non-Cherry. Tingnan natin. Parang wala naman yatang fuchsia dito. Teka lang, tama ba to? 470 all night fuchsia. Mukhang hindi pwede to. Tingnan natin. Constantly Coral, Everlasting Rum, Endless Spice, Keep Blushing. Teka, ano yun? Keep Blushing ba yun? Ay, hindi. All night fuchsia. So, all night fuchsia. Tingnan natin Mukhang wala. Tingnan natin. 480. Mukhang wala siya dito sa Target, so never mind. Dito, tong sa Rakuten deal na to? Endless Spice. Kaso hindi naman Endless Spice to all night fuchsia to. So never mind. Ito, tingnan natin kung may Endless fuchsia. So I guess this is a dud. Mukhang wala tayong dito. Endless Spice meron. Pero Endless fuchsia wala. Tama ba to? Teka lang baka pink. Tapos, kaso all night fuchsia wala, dapat pareho So hindi ako sure kung pareho sila. So never mind, wag ito. Medyo confusing. So next product, Yankee Candle Classic 22 ounce. So, check natin. So, ito, 31, yun, 32. I don't think meron tayong makukuha dyan. Pero, teka, 22 ounce. Ilang ounces to? 22 ounce. Uy, pwede yata ta. Ito, 11.98. Check natin. Tapos, meron pa ditong deal sa Yankee Candle. So, check natin. Hintayin natin. Uy, buy one, get one. Pwede yata yun Check natin. Ano tong Blitz na to? Hindi ko alam kung legit to. Masyadong hip yung website para sa taste ko. Teka lang, hanap tayo. Mukhang wala yata. Ano kaya tong Blitz na yan? Ewan ko hindi ko alam Hindi ko alam kung legit to, sa totoo lang. Pero sige, kunyari na lang legit siya. Coconut Beach ba to? So, 32. Kunyari na lang legit siya. Hindi ko alam kung pwede to. Blitz. Hindi ko alam kung magtitiwala ako dyan. Pa isa-isa, walang quantity. Ganun ba yun? Hindi mo pwedeng adjust yung quantity. So, wala. Hindi ko alam. Ayoko magtiwala dito. Siguro legit to, pero hindi ko alam. First time ko as in my life na nakita to. Tapos, mukhang hindi pa pwedeng magpili ng ng quantity. Mukhang pa isa-isa lang. So, hindi siya something na gusto ko na natin. So, tingnan natin yung last na example natin, itong Liquid IV. So, kamusta yung kanyang variation? Check natin, tayin natin. Medyo matagal mag-load kung minsan. 7 sellers pwede. Check natin to. So, ito ay 5.53. Ito ay XFZ. 5%. Tingnan, 5.53. Pero, okay na. Pwede na. Tapos 7 sellers. Check natin. Last example. Okay? Strawberry.
Hindi ko alam. Pack of 3, 66.99, tapos yung pack of 1 parang 24. Palagay ko hindi ito profitable. So yan, yun lang naman. So nakita nyo, yun ang potential. Tapos pag may nakita na naman kayo na product na marami na namang sellers as you go, 'di ba? Kasi nga bubuksan niyo naman 'tong mga 'to, 'di ba? So buksan natin 'to kunyari, 'di ba? Tapos ito naman yung susunod yung gawing seed product. So magtabi na kayo ng isa, itabi nyo na siya for later. Pagkatapos kung tignan lahat ng ito, then yun, yung next seed product naman yung titignan ko. Tapos you go on and on and on hanggang makita ka ng profitable na product para sa'yo. I'm almost sure na dito sa isang batch na to meron na ako nakitang profitable na product. I mean, hindi nakita, kundi makikita pag tinuloy-tuloy ko to. Pero syempre, hindi ko naman to pwedeng pahabain dahil ito ay isang lesson lang naman. Pero tandaan ninyo na ganito lang yung steps. As in, ganito lang kasimple yung paggamit ng Keepa when it comes to reverse sourcing. So yun, maraming salamat po. And ang next natin ay mga bonus videos na palagay ko magagamit nyo pa rin naman. So wag kayong mag-alala. Pero mga bonus na lang sila. So, I mean, take them with a grain of salt. Kasi merong iba sa kanila na pwedeng hindi maging applicable sa iyo ngayon, pero pwedeng maging applicable in the future or sa ibang mga bagay, pwede niyong gamitin. So, kaya siya nasa bonus section. Pero kung yung online arbitrage product research lang, eto na lahat yun. Wala ka ng ibang kailangan pa. So, congratulations. Natapos mo na. Ito na yung pinakahuling method na maituturo ko sa'yo. Marami pang ibang method dyan, pero ito na yung pinaka-core na pwede mong gawin na manual. And I suggest na mag-stick ka na lang dito kasi aanhin mo yung X number of sourcing methods. Pare-pareho lang naman na makakahanap ka ng products. So ang gawin mo, ang tip ko sa'yo ay subukan mo lahat ng mga methods na to and then i-check mo kung ano yung pinakagamay mo, yung pinakahiyang sa style mo. Ako kasi, storefront stocking, and itong pinakita ko sa inyo ngayon na Keepa method, ito yung pinaka ginagamit ko out of everything. So kung meron akong ipipiliin na isang product research method na pinaka ginagamit ko 90% of the time, ito yon. So yan, kung itatanong nyo sa akin yon, ito na yon. Ito yung favorite method ko sa lahat and I saved the best for last. So good luck sa inyong lahat. And kung gusto nyo pa panoorin yung bonus videos, then go ahead and panoorin nyo pa yung mga next videos. Malay nyo, makatulong sa inyo in the future. Or malay nyo, mabuksan nyo ang mata nyo. Dati hindi nyo alam, ngayon alam nyo na. And then suddenly, magkaroon kayo ng mga iba pang opportunities. Who knows, di ba? So maraming salamat po. Si Coach Jonel po ulit ito. And I'll see you next video kung tutuloy pa kayo. And I'll see you sa ibang mga courses if you decide na mag-enroll naman sa iba pang mga courses namin. Maraming salamat po ulit and I will see you next time.